Magandang buhay! Ngayon tatalakayin naman natin ang Module 8, ang layunin, paraan, sirkumstansya at makahinatnan ng mga taong kilos. Ngunit bago ang lahat, pag-isipan muna nating maigi, ano nga ba ang makataong kilos? Tama! Pag sinabing makataong kilos, ito yung bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. Ito rin ang nagsasalamin ng ating pagkatao. Ayon nga kay Santo Tomas de Aquino, na ang moral na kilos ay ang makataong kilos, sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-iisipan. Kung ang makataong kilos ay ginagamitan ng isip at kilos loob, talakayin naman natin ang dalawang salita. Pag sinabing isip, ito yung humuhusga at mag-uutos kung ano ang nararapat na gawin. At kapag naman sinabing kilos loob, ito yung tumutungo sa layunin o intensyon ng layunin. Meron dalawang kilos, ang panloob na kilos at panlabas na kilos. Pag sinabing panloob na kilos, ito daw ay nagmumula sa isip at kilos loob. Kung ang panloob ay nagmumula sa isip at kilos loob, pag sinabi namang panlabas na kilos, ito yung pamamaraan na ginagamit upang isakatuparan ang panloob na kilos. Kung ang panlabas na kilos ay ang pamamaraan at ang panloob na kilos ay maaaring nagmumula sa isip ng kilos ng tao, maaari nating malaman kung ito ba'y mabuti o masamang kilos. Upang mas maunawaan, sabi rin ni Santo Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos ang tumutungo sa isang layunin. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinanghuhuling layunin. Dahil dyan, talakayin naman natin muna ang gawain 4 para sa ating talakayan. Sa iyong gawain 4, suriin ng mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung mabuti o masama ang ginawang pagpapasya. Gamit ang isang graph, sagutin ang mga sumusunod. Sino ang mga tauhan? Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng mabuti at X naman kung nagpapakita ng kasamaan. Halimbawa, nanalo si Mang Philip bilang barangay chairman sa kanyang lugar. Wala siyang inaksayang oras upang ibigay ang sarili sa kanyang paglilingkod ng buong katapatan. Mga tauhan, Mang Philip. Layunin, check. Ito ay nagpapakita ng mabuti. Paraan, check. Dahil ito ay nagpapakita ng mabuting paraan. Kung ang layunin at ang paraan ay mabuti, ito ay nagpapakita din ng mabuting kilos. Dito sa gawain 4, lalagyan lang ng check at X ang bawat column. Check kung mabuti at X naman kung hindi. Dito naman sa bandang sirkumstansya, lagyan lang muna ng space dahil sasagutin natin yan pagkatapos natin talakayin ang salik na nakakapekto sa resulta ng kilos. Batay sa inyong taktang aralin, ano-ano nga ba ang mga salik na nakakapekto sa resulta ng kilos? Magbigay nga ng isa. Okay, tama. Una ay ang layunin. Batay sa gawain 4, inalam natin ang layunin ng mga tauhan. Ito ba'y mabuti o masama? Dahil ang layunin ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Ano nga ulit ang panloob na kilos? Tama. Panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos loob. Kapag alam na natin kung ano nga ba ang layunin, ngayon tukuyin natin ang doer.
Ang doer ay yung taong gumagawa ng kilos. Hindi ito nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal na taong gumagawa ng kilos. Para naman sa ikalawang salik, paraan. Pag sinabing paraan, ay tumutukoy sa panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ito ay yung pamamaraan upang malaman natin ang kahinatnan ng kilos. Ngayon, may nararapat na obheto ang kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino. Paano naman ang ikatlong salik? Ito ay ang sirkumstansya. Pag sinabing sirkumstansya, tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Meron tayong mga basehan upang malaman natin kung nakakabawas ba o nakakadagdag ang kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Una ay ang sino. Sino? Ito yung taong tinutukoy sa sitwasyon. Ito ba yung taong naapekto o naapektuhan ng kilos? Ikalawa, ano? Tumutukoy sa mismong kilos. Gaano ito kalaki o kabigat? Ano ba ang mismong kilos? Anong ginawa ng sa sitwasyon? Ikatlo ay saan? Tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Saan naganap ang kilos? Ikaapat, ito naman ay ang tumutukoy kung saan o paraan kung paano isinasagawa ang kilos. Next, kailan? Ito'y tumutukoy kung kailan isinasagawa ang kilos. Dahil dyan, nalaman nyo na ang mga paraan ng sirkumstansya. Dito naman sa ikaapat na salik, ang kahihinatnan. Ano nga ba ang kahihinatnan? Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at may kakibat na pananagutan. Maaari natin suriin kung ito ba ay mabuti o masama sa atin sarili. Dahil dyan, mas naunawaan na natin ang salik na nakakaapekto sa resulta ng kilos. Balikan natin ang gawain 4. Ngayon, ano kayang sirkumstansya ang nagpapakita ng sa bawat sitwasyon? Kung alam nyo na, sagutin natin ang sumusunod na sitwasyon. Tandaan, kung ang layunin ay nagpapakita ng mabuti at paraan ay nagpapakita ng mabuting kilos ang magiging resulta. Ngunit kung ang layunin ay tama o mabuti at ang paraan ay mali, ito ay nagpapakita ng masamang kilos. Dahil dyan, merong kaakibat na sirkumstansya ito. Maaaring nakakaragdag ito sa resulta ng kilos na ginawa. Dahil dyan mas mauunawaan natin kung aalamin natin ang magiging dahilan kung bakit nagiging masama kilos ang isang kilos. Diyan nagtatapos ang ating Module 8. Kung may katanungan, maaari kayong mag-message sa ating GC.